All Anime Recap Tagalog. Ang kwento ng Kenichi, The Mightiest Disciple ay nakatuon kay Kenichi Shirahama, isang 15 taong gulang na estudyante sa high school at matagal ng biktima ng pambubuli. Sa simula ng kwento, nakipagkaibigan siya sa transfer student na si Miu Furinji, at nagnanais na maging mas malakas, hanggang tumungo siya sa Raizan Pako, na naglalaman ng ilang mga master ng dojo at magkakaibang martial arts, na pinamumunuan ng lolo ni Miu na si Hayato Furinji. Matapos matuto ng mga pangunahing kaalaman sa martial art mula sa kanyang mga master at kay Miu, natalo ni Kenichi ang isang mas mataas sa kanya ng ranggo na miyembro ng karate club ng kanilang paaralan at naging target ng lahat ng mga delinkwenti sa paaralan. Habang nagsasanay sa simula upang protektahan ang kanyang sarili, si Kenichi ay naging ganap na disipulo ng Raizan Pako at nabighani kay Miu. Kasunod nito, ang pang-araw-araw na gawain ni Kenichi ay nahahati sa pagitan ng pagsasanay sa ilalim ng 6 na master ng Raizan Pako, at ang kanyang mga pakikipaglaban sa mga miyembro ng Ragnarok, isang gang ng mga bully na nagsusumikap na talunin siya. Lumaki ang tsansa ni Shin Osuke na matalo niya si Kenichi sa kanilang laban, nang sandin niya ang lahat ng atake ni Kenichi na para kay Shin Osuke ay walang itong epekto. Na kahit na kayang makisabay ni Kenichi, ay may karanasan sa kanya si Shin Osuke sa pakikipaglaban. Samantala, habang nagmamasid sina Kenseima at Miu, ay pinigilan ni Kenseima si Miu upang malaman nila kung kakayanin ba ni Kenichi si Shin Osuke at maiwasang masaktan si Kenichi na makakasakit ito sa pride ni Kenichi. Sa pagkakataong iyon, nakuha ni Kenichi na mapatomba si Shin Osuke, ngunit naging pabaya siya at nalock ang kanyang dalawang paa at napatumba sa lupa. Hanggang sa baliin ang kanyang binti ni Shin Osuke, ngunit biglang dumating si Takeda at siya'y sinagip. At pagkatapos iniwan naman ni Takeda si Shin Osuke at dinala si Kenichi pabalik sa Raizan Pako Dojo habang si Kenseima ay lihim na tumutulong sa pamamagitan ng pagpigil sa gang ni Shin Osuke na sumusunod. Tinakot si Kenichi ng kanyang mga master nang matalo siya ng lalaking si Shin Osuke at nadismaya si Kenichi sa lahat ng kanyang mga master na pinapuna siya dahil sa kanyang pagkatalo. Ibinahagi ni Kenseima kay Kenichi kung bakit siya natalo sa lalaking si Shin Osuke, sa pamamagitan ng isang video at sinasabing nagpabaya si Kenichi sa kanyang sarili. Samantala, ang alien na kaibigan ni Kenichi na si Nijima, ay patuloy na ikinakalat naman ang kanyang manipuladong bersyon ng balita sa buong paaralan, matapos mabunyag sa lahat ang kanyang pagkatalo. At patuloy na hinahabol ng mga delinkwenti sa kanilang paaralan, at natrap sa isang bakod na sa pangalawang pagkakataon ay muli siyang iniligtas ni Takeda. At pagkatapos nagpaabot naman si Kenichi ng kanyang pasasalamat kay Takeda, ngunit iminungkahi naman ni Takeda na hindi niya kayang bayaran ang ginawang pagtulong sa kanya ni Kenichi at ni Akisami upang maibalik ang dating paralisadong braso bilang isang boxador na ngayon ay muli na itong magsasanay ng boxing sa isang gym. Ngunit sa puntong iyon, nakatagpo nila si Okita na nagsasabing hindi na ngayon tatawagan si Takeda bilang isang delinkwenti, kundi isang sportsman na sumusuporta sa kung ano ang nais ni Takeda. Samantala, ang mga master ni Kenichi ay nagdaos ng isang pagpupulong upang pag-usapan nila na dapat natanggapin si Kenichi bilang isang tunay na disipulo ng Raizan Pako Dojo, at turuan ng lahat ng aspeto ng martial arts, na ibig sabihin ay dapat nang manirahan ni Kenichi sa kanila ng permanente, na ngayon ay magsisimula na siya sa pamatay na training. At nang maglaon ay nagsimula ng magsanay si Kenichi sa mga matitinding ehersisyo, katulad ng pag-push up niya sa mga dulo ng mga pinutol na kahoy gamit ang isang kamay, habang pinapalo siya ni Akisami. At pagkatapos muli nagkipag-sparring kay Miu, at tinatanong ngayon ni Akisami, kasama ang buong grupo ng Raizan Pako si Kenichi, kung papayag ba itong manirahan sa Raizan Pako Dojo, na sa una ay sila ay hindi pangkaraniwang na mabait kay Kenichi na mabilis na nagiging kainahinala. At matapos ipahayag ang kanilang mga plano na tumira si Kenichi sa dojo, ay sinubukan agad ni Kenichi na tumakas dahil sa mga nakakamatay na pagsasanay, hanggang mahikayat siya ni Kenseima sa isang ideya na siya ay talagang makakasama ni Miu. Na siya namang ikinatuwa ng kulukoy at nagmadaling umuwi at nagpaalam sa kanyang mga magulang. Sa pagpaalam ni Kenichi sa kanyang mga magulang ay tinanong naman siya ng kanyang ama kung ano ang purpose ng kanyang pagsasanay, ngunit sinabi ni Kenichi na magsasanay raw siya ng isang espesyal na pagsasanay. At di naman nag-alinlangan na pumayag ang kanyang ama na kahit ito'y masakit para sa kanyang ama. At kalaunan ay lumipat na si Kenichi sa dojo upang manirahan na nag-i-imagine na makasama si Miu sa pagligo, na ngayon ay nawala ng malay nang makita ang buong Raizan Pako na talagang seryoso sa kanyang pagsasanay.
At agad na dumaan sa malaimpyernong pagsasanay mula kay Akisami, at pagkatapos kay Shigure, na malagilotin ang dinanas, at pagkatapos kay Sakaki na ginawa siyang kariton, at kay Apachay na halos pumatay sa kanya ng ilang beses. Dahil sa napakatindi ng mga pagsasanay ni Kenichi ay napaiyak siya sa kanyang sinapit, ngunit nilalabanan lang ito ng kulukoy nang ma-imagine niya si Mew. At pagkatapos nagpasya siyang tumakas muli ngunit kumbinsido siyang manatili sa pamamagitan ng isang nakapagpapatibay na liham mula sa kanyang ama. At kalaunan ay binigyan ni Kensei-ma si Kenichi ng isang espesyal na pagsasanay, sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na silipin sina Mew at Shigure sa isang hot spring na paliguan, sa loob ng mga delikadong mga trap at nag-aagawan kung sino ang unang makakita, ngunit sa halip na makakabahagi sila sa paliguan, ay si Hayato ang kanilang nakita at sabay ang dalawa na isinabsab sa tubig. Mula noon, ay nagpatuloy si Kenichi sa kanyang malaimpyernong pagsasanay, habang ang kanyang nakakabatang kapatid na si Hinoka, ay naghahanda na pasukin ang Reizanpaku Dojo ng mag-isa upang matiyak na maayos ang kalagayan ni Kenichi dala ang mga pagkain. At pagkatapos ginising naman ni Akisami si Kenichi ng madaling araw upang simulan muli ang pagtakbo, habang hinahatak nito ang gulong sakay si Akisami. At pagkatapos ay nagsanay naman si Kenichi kay Sakaki, at nag-aagawan sa pagkain kasama sina Apachay at Kensei-ma. Kinabukasan, si Kenichi ay nagpapatuloy sa pagsasanay sa pamamagitan ng mga bulang bakal habang nakatali sa kanyang mga paa at pasa ng mabibigat na kanilang pinamili ni Mew. Samantala, muling narating ni Hinoko ang Reizanpaku dala ang mga pagkain, at naisip ang mag-over the bakod, ngunit natakot siya nang makita niya si Apachay at pinaghahagis ang kanyang dalang mga pagkain, at mailigtas sa pagkahulog matapos na tangkain niyang tumakas. Doon ay dinala ni Apachay si Hinoko sa sala ng Reizanpaku, at naghain sila ni Shigure ng maiinom ni Hinoko, na kahit na hindi sila marunong magluto. Ngunit natakot si Hinoka nang makita ang kakaibang tea, hanggang sa inilabas niya ang kanyang dalang tea na ikinagulat naman nina Apachay at Shigure dahil sa ito'y madali lang templahin. Nang makauwi sina Kenichi at Mew, ay nagulat siya nang marinig niya ang buses ng kanyang kapatid at sinabing bakit raw pumuntan ito doon, at nagsasabing nasa matinding pagsasanay raw si Kenichi. Doon ay nakilala ng kanyang mga master ang kanyang kapatid at makita ang lubos na determinasyon ni Kenichi, at nagpasya na ang dojo ay isang katanggap-tanggap na lugar para sa kanyang kapatid na tutuluyan, na naging matalik din siyang kaibigan ni Apachay at Shigure at nangakong bibisita araw-araw para maglaro ng Othello. Makalipas ang ilang araw habang nasa garden sina Kenichi at Izumi, ay niyaya ni Izumi si Kenichi na umuwi ng magkasama. Ngunit nagselos ito nang tawagin ni Mew si Kenichi, at sinabing ang dalawa ay laging magkasama tuwing uwian, na inamin naman ni Mew na ikinagulat naman ni Izumi at Kenichi. Habang ang kaklase ni Mew na si Chihiro ay nakikinig sa malayo at sinabi nito sa kanilang homeroom teacher na si Fukujiro Yasunaga, na umaasang mapatalsik si Mew. Sa Reizanpaku, tumawag ang homeroom teacher na si Fukujiro kay Mew at sinabing bibisita sila sa Reizanpaku Dojo kasama ang kanyang assistant na si Kyoko Ono upang tingnan ang mga kondisyon ng pamumuhay ni Mew. Ipinahayag naman ni Mew kay Kenichi at sa mga master, na para siya ay makapasok pa sa paaralan ay kinakailangan nilang magsinungaling tungkol sa pagkakaroon niya ng mga magulang sa kanyang mga talaan sa paaralan. Kasama sana ang kanyang lolo at Akisami, ngunit sila ay wala, hanggang sina Sakaki at Shigure ang gaganap bilang kanyang mga magulang at inutusan sina Kenichi, Apachay at Kensei-ma na manatiling nakatago. Sa panahon ng pagpapanggap ni Sakaki ay kinakabahan siya nang magtanong si Yasunaga ng kanyang hanap buhay bilang ama ni Mew, at habang si Shigure ay pinagdududahan naman ni Yasunaga, at napatawa sa mga isinagot ni Sakaki, habang si Shigure ay nakasagot ng maayos. Gayunpaman, ang mga master ay nagdulot ng lahat ng uri ng kaguluhan hanggang sa muntik ng madaganan ng naglalakihang statuwang bato ni Akisami si Yasunaga. Ngunit biglang dumating si Hayato sa tulong ni Akisami at si Hayato ay nagpakilala kay Yasunaga na siya ay lolo ni Mew. Nakilala ni Yasunaga si Akisami at tinawag na master at ipinagmalaki bilang isang genyo sa larangan ng artist. Sa kabila ng lahat nalaman na ngayon ni Yasunaga na talagang nakatira si Kenichi kasama si Mew at masaya na malaman na si Kenichi ay isang mag-aaral ni Akisami, na isang sikat na artist, at napagpasyahan ang buhay ni Mew at ang kanyang tahanan ay katanggap-tanggap. Dahil sa mga nasirang bahagi ng bahay, ay nakita ni Akisami ang isang nakaukit na bagay na hugis pusa, at sinasabing ang ama ni Mew ang nagmamay-ari nito, at sinabing isa siyang matalik na kaibigan ni Akisami, at pagkatapos nagpasya si Kenichi na bigyan ng pahinga ang pagod na si Mew sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang mga gawain habang ito ay natutulog sa piling ng kanyang lolo.
Nagpatuloy si Kenichi sa pagsasanay kasama si Mew, at napagtanto ni Kenichi na hindi niya kayang patamaan si Mew dahil sa takot sa kanyang counterattack. At si Hinoka ay naghahanda upang tumungo sa Reizan Poco kasama si Apachai at ginugugol ang buong araw kasama si Shigure. Tinuruan ni Sakaki si Kenichi tungkol sa kahalagahan ng paglapag ng unang suntok sa anumang laban. Samantala, habang nag-iisip si Kenichi para sa kanyang disparty, na mapatamaan niya si Mew, ay may biglang pumasok na ibang grupo na bihasa sa karate dojo, na tinatawag na Shiken Odori style, upang hamanin ng kanilang master si Sakaki. Ngunit naiwan lang na magkasama sina Kenichi at Mew sa buong Reizan Poco at sa panahong iyon, ipinahayag naman ni Mew na kinakailangan na magbayad muna ng bawat isa ng 10,000 yen, ang kabilang grupo para sa kanilang paghahamon. At ipinahayag ni Mew na siya ang lalaban sa lugar ni Sakaki dahil wala ito roon. Ngunit nainsulto ang mga tipaklong, na ikinagalit naman ng leader ng kabilang grupo ng karate, at biglang inatake si Mew na siya namang napahinto ni Kenichi, at iminungkahing siya ang lalaban sa mga tipaklong kung sakaling saktan nito si Mew. Tinawag ni Kenichi ang leader ng karate na talangka, hanggang sa nagalit at ipinakita kung gaano ito katibay. At sa pagkakataong iyon, nasapul si Kenichi ng isang sipa ng leader ng karate, at nahanap ni Kenichi ang kanyang tapang at humakbang upang protektahan si Mew at pinamamahalaan ang isang kahangahangang suntok sa kanyang mas mahusay na kalaban. Dahil sa nakuhang mapatamaan ni Kenichi ang kanyang kalaban ay bumawi ito ng isang atake, ngunit dumating si Sakaki upang protektahan ang kanyang estudyante at ipinakita ang kanyang sarili sa isang napakapangit na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtalo sa buong grupo ng mga naghahaman sa loob lamang ng ilang segundo. Si Kenichi ay pinuri ni Sakaki dahil sa nagawang niyang tamaan ang kanyang kalaban, habang siya ay lihim na nanonood sa buong laban, at pagkatapos nalaman naman ni Kenichi kung paano kumikita ang dojo, una sa pamamagitan ng pagsingil sa kanilang mga challenger ng pera para makilahok sa mga laban, at pagkatapos ay singilin sila sa pangalawang pagkakataon para sa paggamot kay Akisami at sa medical clinic ni Ken Seima. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay nakiusap si Kenichi kay Akisami para sa isang araw na pahinga, ngunit hindi pumayag si Akisami, at nagpa siya ng isang summer vacation sa Furinji Island na pag-aari ni Hayato na kahit na isama pa si Hinoka. Napilitan si Kenichi na magsagwa ng bangka, upang tumakbo ang kanilang bangka kasama sina Sasaki na ang tanging iniisip nito ay si Mew lamang, na nakabikini bilang kanyang motibasyon. Sa panahon ng kanilang summer vacation sa isla, ay sinubukan ni Akisami at Sakaki na kumbansihin si Kenichi na tumalon sa isang mataas na bangin patungo sa karagatan, upang mapagtagumpayan ang kanyang takot na may pangako na kung gagawin niya ito ay makakapagpahinga siya para sa natitirang bakasyon. Doon ay nakita ni Kenichi si Shigure kung paano ito tumalon na walang takot sa mataas na bangin, habang namumblema kung paano siya makatalon, at paano siya makalapit kay Mew na nakabikini. Ngunit dumating si Hayato at isinama si Kenichi sa kanyang pagtalon na labis ang pagkatakot ng kulukoy na nawalan ito ng malay. Dahil sa takot ni Kenichi, at hindi marunong lumangoy at sa halip na tumalon, ay tumakas siya patungo sa kagubatan, at sa puntong iyon ay napansin ng grupo na si Kenichi ay nawawala, na iminungkahi naman ni Kenzima na tumakas si Kenichi sa isla, at naisip ng grupo na hanapin si Kenichi dahil ang isla ay sadyang mapanganib. Sa panahon ng paglalakad ni Kenichi ay nakatagpo siya ng isang ilog, at doon nakita niya si Shigure na nangingisday gamit ang kanyang pana. Hanggang sa nakita siya nito at nagtanong kung ano ang ginagawa roon ni Kenichi. Ibinahagi ni Kenichi kay Shigure ang kanyang sama ng loob dahil sa iniutos ni Sakaki sa kanyang pagtalon sa bangin na kahit sinasabi niyang hindi siya marunong lumangoy. Doon ay tinuruan siya ni Shigure na lumangoy sa bahaging mahina ang current ng tubig, at sa panahong tinuturuan siya ni Shigure ay nasaksihan niya ang unang pagkakataong nakangiti si Shigure at matagumpay na natuto kung paano siya lumangoy. At pagkatapos ay agad na dinala ni Shigure si Kenichi sa bangin upang tumalon na natatakot pa rin, ngunit nang makita ni Kenichi si Hinoka na inaatake ng mga pating ay walang takot siyang tumalon at sinubukang labanan ang mga pating at iniligtas si Hinoka, na pareho naman silang iniligtas ni Hayato, na kayang tumakbo sa tubig. Si Kenichi ay pinuri ni Hayato na sinabi na ipinalala ni Kenichi sa kanya ang kanyang sarili noon bilang isang binata para malabanan ang takot. Samantala, sa kalaliman ng gabi ay opisyal na tinanghal si Kisara bilang pangwalo na membro ng Seven Fists, na pinakamataas na ranggo sa buong miyembro ng Ragnarok. Habang ang mga master ng Reizan Poco ay nagdedebate tungkol sa pagsisimula ng totoong teknik na ituturo kay Kenichi, na naglilipat sa mas advanced na mga diskarte.
At kalaunan habang nagdidilig si Kenichi ng mga halaman ng kanilang paaralan, ay napadaan naman sa kanya si Takeda at ibinalita ang kanyang pagsali sa boxing club at ang mabilis ng pag-recover ng kanyang braso. Ngunit ang kanyang kaibigang alien na si Nijima, ay nagbigay balita kay Kenichi tungkol sa pagtanghal ni Kisara sa pinakamataas na ranggo ng Ragnarok o isang elite fighters na tinatawag na Great Seven Fist o Pitong Kamao, at ipinakilala kung sino si Kisara na isang bihasa sa taekwondo at tinawag na Valkyrie, at iminungkahing kailangan raw ni Kenichi na talunin si Shin Osuke upang mawala ito sa likuran ni Takeda. At nang maglaon habang naglalakad sina Kenichi at Miu patungo sa kanilang klase, ay nakita nilang nagtatalo sina Shin Osuke at Kisara, tungkol sa pagtanghal kay Kisara bilang ikawalong kamao, na hindi pumayag si Shin Osuke at inatake ni Shin Osuke si Kisara. Ngunit biglang inatake naman ni Kenichi si Shin Osuke na hindi alam kung sino si Kisara, na pumasok upang protektahan si Kisara na nawala ng malay si Shin Osuke nang hindi siya nakatingin. Doon ay humanga si Kisara sa kakayahan ni Kenichi, ngunit nagulat si Kenichi nang magpakilala sa kanya si Kisara at pinaghahanda siya para sa susunod nilang pagkikita. At nang maglaon, sa gitna ng gabi at sa ilalim ng tulay ay nasaksihan ni Nijima ang tatlo lamang na membro ng elite fighters ng Ragnarok na tinawag na Walong Kamao, kasama si Kisara na madaling natalo ang isang grupo ng gang na may 50 katao. Iniisip ni Kenichi kung paano niya malalagpasan ang matitinding pagsasanay para matutunan ang mga advanced na teknik at upang maging malakas at ang kabigoan ng kanyang mga master, ngunit pinapalakas naman ni Miu ang loob ni Kenichi at sinasabing huwag raw itong sumuko. At sa kanilang paglalakad ay muling nakatagpo nila si Nijima, na nagsasabing naghihintay raw kay Kenichi si Shin Osuke, kasabay ng pagkakalat nito ng sariling newspaper na nakatanggap ito ng sipa mula kay Kenichi. Dahil sa pag-alala ni Kenichi ay hinarap niya si Shin Osuke at nagawang matalo at binugbog nito ang kanyang sariling gang, hanggang sa ipinilit ng kanyang gang na kaibigan sila ni Shin Osuke at mananatili sa kanya at nagpasya si Shin Osuke na tumiwalag sa Ragnarok. Ngunit binalaan ni Shin Osuke si Kenichi tungkol sa isang mapanganib na miyembro ng Ragnarok na si Hermet, at pagkatapos ay nagpasya si Kenichi na simulan ang advanced technique training sa tulong ni Akisami. Kinabukasan, tumungo si Kenichi sa boxing club ni Takeda upang ibahagi ang isang balita tungkol sa plano ng Ragnarok sa pagbugbog kay Takeda, at nagmumungkahing mag-ingat ito. At si Nijima ay patuloy na nagkakalat ng isang balitang kasinungalingan sa paligid ng buong paaralan, sa pagtalo ni Kenichi sa buong Ragnarok na ngayon ay lalong pang natakot si Kenichi. Sa pag-uwi ni Kenichi sa Reizanpoko, ay sinimulan niyang magsanay ng advance na pagsasanay, at nagsimula kasama si Sakaki na itinuro ang paggamit ng paglihis ng atake ng kalaban sa pamamagitan ng kaliwang kamay upang makagawa ng pag-atake sa baba ng kalaban. At pagkatapos nagsanay naman si Kenichi kasama si Apachai at Akisami upang ipakita ni Akisami kay Kenichi kung paano malalagpasan ang mga atake ni Apachai. At pagkatapos nakipag-sparring naman si Akisami kay Kenichi at ginamit ang kanyang teknik at sinasabing kinakailangan ni Kenichi na matuto ng dahan-dahan at ulit-ulitin ito ng libo-libo muli. Bumalik si Takeda sa klinika ni Akisami upang ipasuri ang kalagayan ng kanyang braso, at sinasabing naniniwala ba raw si Akisami na maari ba raw niyang masisira ang kanyang katawan pagkatapos niyang magsumikap para makabawi at makapagsanay muli. Ngunit sinabi naman ni Akisami na ang tao ay ipinanganak at pagkatapos ay minsan nang mamatay at magiging mas madali kung ito ipinanganak sa unang pagkakataon, na ibinahagi ni Takeda ang kanyang plano upang labanan ang grupo ng Ragnarok. Dinala ni Akisami si Takeda sa Reizanpoko, at nasaksihan ang determinasyon ni Kenichi sa pagsasanay upang madaig ang kakulangan sa natural na kakayahan. At dahil sa determinasyon ni Kenichi ay nagawa niyang malabanan ang mga advanced na teknik ng kanyang mga master, at si Takeda ay lalong napahanga sa determinasyon ni Kenichi. Napansin ni Miu si Takeda na naroon sa loob ng kanilang bahay na pauwi, at ito ay sinabi niya kay Kenichi. Iminungkahi ni Kenichi na tutulungan niya si Takeda kung sakaling magkaproblema ito, at nakipagpalitan ng kanilang mga numero sa cellphone. Sa paglalakad naman ni Takeda pauwi, ay na-corner siya ni Kisara, Okita at Koga kasama ang iba pang mga miyembro ng Ragnarok, ngunit nagpasya si Okita na pagtaksilan niya si Kisara, at nakipaglaban kasama si Takeda at nilabanan ang kanilang dating kasamahan. At sa pagkakataong iyon, ay narinig ni Kenichi ang laban nang tumunog ang kanyang cellphone, na hindi sinasadyang na e-dial ito ng telepono ni Takeda, at sa tulong ni Ken Seima, nalaman ni Kenichi at Miu kung saan ang kinaroroonan ni Takeda, at ito ay nasa ilalim ng tulay at agad na tumungo. Sa panahon ng paghaharap ni Kisara, Takeda at Okita, ay agad na napatumba ni Kisara si Okita habang si Takeda ay nakipaglaban kay Kisara gamit ang kanyang kamao.
Ngunit dahil sa bihasa si Kisara sa taekwondo at 3 beses na mabilis ang mga sipa kaysa kamao, ay nakuha pa rin ni Takeda na makaiwas, ngunit nasapol siya ng pangalawang sipa ni Kisara na Leak G na tinatawag na downward foot strike o axe kick. Dahil sa napurohan sina Takeda at Okita, ay binugbog sila ni Koga kasama ang kanyang mga gang. Na ngayon ay nais ni Koga na makabawi kay Okita sa pamamagitan ng pagtalon sa braso ni Okita. Ngunit agad na dumating si Kenichi at nahinto ang binabalak ni Koga, at ang lahat ng gang ni Koga ay binugbog ni Kenichi. Samantala, gigil na si Kisara na harapin si Kenichi nang dumating naman si Mew at hinarap si Kisara, na ngayon ay naiinggit sa malulusog na katawan ni Mew dahil siya ay isang flat-chester. At tinawag si Mew na isang baka dahil sa malulusog nitong mga bulkan na ikinagalit naman ni Mew. Nagharap sina Mew at Kisara na sinasabi ni Kisara na hindi siya magbibigay ng awa kay Mew kahit ito ay isang amateur lamang at agad na umatake, ngunit siya ay nagmintes at ino-ukray ni Mew. Iminungkahi ni Takeda kay Okita kung gaano kadeterminado si Kenichi sa panahon ng kanyang mga pagsasanay at sinasabi kay Okita na huwag silang sumuko. Ngunit sila ay patuloy na binugbog ng mga gang at nakita ni Kenichi, ang pagkakaibigan ng dalawa, na kahit siya ay natrap ng kalaban at di sinasadyang masabit ang kanyang binti, sa isang bakod habang nilalabanan ang mga gang at nagamit ang teknik na itinuro sa kanya ni Sakaki. Habang si Mew ay tinapos ang kanilang laban ni Kisara, sa isang sipa sa mga paa ni Kisara at iniligtas ito sa pagkabagok. Ngunit si Kenichi ay naipit sa laban na muntik na niyang ikapahamak, ngunit biglang dumating ang kanyang kaibigang alien na si Nijima, na lihim na bumuo ng sarili niyang gang para labanan ang Ragnarok, na tinawag niyang Shinpaku Federation, at nailigtas si Kenichi, at planong gawing assault commander si Kenichi. Pagkatapos ng laban, ay tinanong ni Kenichi si Takeda kung bakit hindi siya agad tumawag kay Kenichi, ngunit sinabi ni Takeda na ayaw niya madamay si Kenichi, na naintindihan ni Kenichi kung gaano pinahalagahan ni Takeda ang kanilang pagkakaibigan na ngayon ay napagtagumpayan ang binabalak sa kanya. Iniisip ni Mew ngayon ang sinabi noon ni Shin Osuke kay Kenichi tungkol sa membro ng Ragnarok na si Hermit, na ngayon ay isang nanamambanta kay Kenichi. Kinabukasan, patuloy na iminungkahi ni Nijima ang kanyang master plan kay Kenichi na bumuo ng Shinpaku Federation, gamit ang kanyang talino at pisikal na lakas ni Kenichi. Ngunit sinampal-sampal ito ni Kenichi na baka na naginip lang ang kanyang kaibigang alien, at nadatnan ng kanyang mga kagrupo na nawala ng malay. At napaisip si Kenichi na nakatulong pala si Nijima sa kanya, hanggang sa biglang lumapit sa kanya si Izumi at ibinalitang may mga lalaki ang pumasok sa kanilang garden club. Doon ay nagpasalamat sina Takeda at Okita kay Kenichi dahil sa kanyang pagtulong, at si Okita ay nagpapahayag na sasali siya muli sa isang judo club. At nahihiyang naglalahad ng kanyang taos-pusong pasasalamat at pagtatanaw ng utang na loob kay Kenichi dahil siya ay iniligtas ni Kenichi sa kapahamakan. Samantala, binugbog ni Kisara ang lahat niyang mga gang kasama si Koga dahil sa nabad trip siya matapos matalo mula kay Mew, at nagdududa sa plano ni Hermit na nakatingin lang sa panahon ng kanyang laban mula kay Mew. At nagtatanong kay Kaori Shiraturi kung bakit hindi ito rumisbak sa panahon ng kanyang laban mula sa grupo ni Kenichi. At galit na inutusan ng kanyang mga gang na hanapin si Mew, at nagdududa sa bagong grupo na Shinpaku Federation. Sa Reizanpaku, nagmayabang si Kenichi sa kanyang kapatid sa pagtalo niya sa grupo ng mga delinquente, ngunit napahiya siya nang barahin ito ni Kenzima at sinabing si Mew ang tumalo sa leader ng mga delinquente. At kung hindi lang dumating ang kaibigan ni Kenichi na si Nijima, ay matagal na raw sana si Kenichi na paglalamayan. At sinabing wag sana raw ni Kenichi na masyadong itaas ang kanyang sarili, bagay naman na pinagsisihan ni Kenichi at sinang-ayunan ng kanyang mga master. At si Mew ay agree sa plano ni Nijima na maging kaalyado ni Kenichi bilang isang grupo na tinawag na Shinpaku Federation. At nagpasya si Kenichi na kinakailangan nilang magkaroon ng malaking grupo upang maitapat sa Ragnarok, na ngayon ay kinakailangan din niyang harapin ang isang maimpluwensang grupo na tinawag na mafia sa tulong ng kanyang mga master. Pagkalipas ng ilang araw ay nagmamayabang na nagmamarcha ang alien na si Nijima, kasama ang kanyang binuong grupo na tinawag niyang Shinpaku Federation. At sa paglalakad ng kanyang grupo ay nakasalubong nila ang lalaking nagngangalang Hermit, isa sa membro ng Ragnarok at ang ika-6 na kamao na isa sa pinakamalakas na manlalaban, na agad na inatake ng isa sa kanyang membro at nagtatanong tungkol kay Kenichi kung saan raw ito nagsasanay ng martial arts. Ngunit ang alien na si Nijima ay nanginginig sa takot habang nagmamayabang sa kanyang mga membro na haharapin ng mag-isa si Hermit. Ngunit biglang yumukod ang alien na si Nijima kay Hermit na nanghihingi ng sorry, at nagsisinungaling na hindi niya kilala si Kenichi.
At ginamit ang kanyang personal na escape art ni Jima style, sabay hagis ng buhangin sa mukha ni Hermit na tumalon sa tulay at iniligtas ang kanyang membro, na muli na namang siyang nagmayabang sa kanyang membro, na sinipa raw ng tipaklong ang itlog ni Hermit. At kalaunan ay lihim na sinundan ni Nijima sina Kenichi at Miu patungo sa Reizan Poco Dojo, na nahihirapan magbukas ng gate, at pumasok sa tulong ni Shigure na naglalaway kay Shigure at nag-iisip sa pananamit ni Shigure na parang ninja. At sa kanyang pagpasok sa loob, ay halos mamatay siya sa takot nang makita niya ang mga masters at tinawag niyang mga goblin, na siya namang napansin ni Kenichi ang sigaw ni Nijima, at ipinakilala sa kanyang mga master, habang ang alien na si Nijima ay nag-i-imagine na naman sa kanyang plano, para sa pagsakop niya sa mundo nang makitang may kasama si Kenichi na malalakas, na pinagsasampal siya ni Kenichi na halos gumapang sa paglalakad dahil sa pamamaga ng kanyang pisngi. Pagkalipas ng ilang araw habang nasa kanilang paaralan si Kenichi at ang kanyang kaklase na si Izumi, ay nag-iisip ito para sa kanyang nararamdaman kay Kenichi, ngunit pakiramdam niya ay hindi niya kayang makipagkompetensya kay Miu. Habang ang alien na Nijima ay muli na namang nagpaplano para kay Kenichi at mailayo sa kanya si Miu sa pamamagitan ni Izumi. Kinabukasan ay naghihintay si Nijima kay Izumi sa labas ng gate ng Reizan Poco Dojo na may masamang plano. Ngunit bago sila pumasok sa Reizan Poco ay nasaksihan nila si Kenichi na sinusubukang tumakas dahil sa pagsasanay. At si Izumi ay nag-alala para kay Kenichi at nakita niya si Akisami, at naalala noong sila ay tinatanong ng mga tawag tungkol kay Miu, at natatakot sa mga master sa loob ng Reizan Poco. Ang pagpunta ni Nijima at Izumi, ay nauwi sa isang catfight ni Miu at Izumi dahil sa pag-aagawan nila kay Kenichi, kung kanino dapat mapunta si Kenichi, na lihim na pinapakinggan ng mga master na ikinasindak nang biglang lumabas si Kenichi at nakita sila ni Miu. At pagkatapos nagpasya si Izumi na magsanay sa dojo kasama si Kenichi, ngunit napagpasyahan ni Hayato na bigyan ito ng isang pagsusuri upang matanggap si Izumi sa pamamagitan ng pag-push up ng 10 beses na hindi si Izumi makapagsagawa ng kahit isang push up. Habang si Nijima ay kasalukuyang hinahabol ni Shigure upang magsanay at pagkatapos nahulog sa isang bitag. Humingi ng paumanhin si Izumi kay Miu habang nanonood kung paano si Kenichi magsanay, at umalis kasama si Nijima na may panibagong pagpapahalaga kay Kenichi at determinadong malampasan ang sarili niyang takot, habang ang mga master ay nagmumungkahin kay Kenichi na mag-push up kung gaano karami ang kanyang magagawa, habang si Kenichi ay humihingi ng awa. Pagkalipas ng ilang araw ay patuloy na kinukulit ni Nijima si Kenichi upang sumali sa kanyang itinatag na grupo. At ibinahagi ni Nijima kay Kenichi noong mga araw na nakatagpo niya si Hermit at sinasabing nagtatanong ito tungkol kay Kenichi. At nagmamayabang kung paano niya ito naiwasan ng walang kahirap-hirap at muling nanaginip ng gising. At pagkatapos inilahad ni Kenichi kay Nijima ang kanyang natutunan sa martial arts, na sinasabing gagamitin lang daw niya ang kanyang natutunan bilang self-defense. Ngunit ang alien na si Nijima ay patuloy na nangungulit at ipinakita si Miu at Natsu Tanimoto, ang presidente ng drama club, na inimbitahan si Miu, na gumanap sa pagsasadula bilang Romeo at Juliet ng kanilang paaralan, na labis na nawala ng pag-asa si Kenichi na mapasa kanya si Miu. Sa Reizan Poco, umiiyak si Kenichi kay Akisami na nagtatapat sa kanyang pagseselos kay Miu, na gumanap ng isang pagsasadula kasama si Tanimoto. Itinuro ni Kinseyma kay Kenichi ang isang advanced na teknik na maaari ni Kenichi na masakal ang liig ng kanyang kalaban at lumipat sa ganap na kabaligtaran na paninindigan, at maaari siyang umatake at magdepensa ng sabay. At madaling mabali ang braso ng kanyang kalaban mula sa tindig, at tagain sa lalamunan, sa singit, at sa ulo, at pagkatapos sa siko hanggang sa tadyang at tuhod. Kasama na rin ang pagitake sa baba ng kanyang kalaban. Maagang tumungo si Kenichi sa drama club ni Tanimoto, at nakita ang pagtatalo ni Tanimoto at Imai, na napansin ni Tanimoto si Kenichi sa labas ng silid at nakiusap si Tanimoto kay Kenichi tungkol sa pagwasak ng isang mga gang sa kanilang room club, na nanghihingi ng tulong si Tanimoto kay Kenichi na protektahan sila mula sa mga delinkwente. Ngunit bigla silang inatake ng mga grupo ng delinkwente at ipinagtanggol ni Kenichi si Tanimoto, at nalaman ng mga gang na si Kenichi pala ang pinuno ng Shinpaku Federation, na maaring si Nijima ang nagpakalat ng balita na siya namang ikinabilib ni Tanimoto kay Kenichi. Ngunit agad na umalis si Kenichi nang pumasok si Miu na nagtatanong kung bakit siya naroon na nagkaroon siya ng selos kay Tanimoto. Pagkalipas ng ilang araw ay patuloy na kinakabisado ni Miu ang kanyang script para sa kanyang pagsasadula habang nakikinig naman sa kanya si Kenichi.
Ngunit biglang narinig ni Kenichi ang buses ni Nijima, na muntik siyang mapatay ni Shigore dahil sa pumasok ito ng walang pahintulot sa Raizan Pako na nagsasabing may suspitsya siya kay Tanimoto, sa kabila ng pagiging inosente nito. Kinabukasan, magkasamang tumungo ng kanilang paaralan sina Mio at Kenichi, na nagbabahagi si Kenichi kay Mio sa mga sinasabi sa kanya ni Nijima tungkol sa paghihinala nito kay Tanimoto. Na siya namang napansin ni Mio kay Tanimoto na hindi ito masaya bilang aktor, na para bang may galit sa mga mata nito na ikinalungkot naman ni Kenichi dahil naiintindihan ni Mio si Tanimoto kahit pa hindi sila masyadong malapit. Sa pagdating ni Kenichi sa kanilang paaralan, ay pinagbintangan si Kenichi ng bagong pumalit na kapitan ng drama club na si Imai noong iniligtas ni Kenichi si Tanimoto. At sinasabing hindi na sila makapagsasadula muli dahil sa pagkasangkot ng kanilang club dahil sa insidenteng nabali raw ni Kenichi ang mga rebs ng mga delinkwenti na sanhi ng kanilang pagka-ospital na nagkaroon ng malubhang pinsala. Na siya namang mariing na pinabulanan ni Kenichi na sinisisi ng mga estudyante na kahit si Nijima ay hindi rin siya kinampihan. Dahil sa pinagbintangan si Kenichi ay naisip niyang walang kumakampi sa kanya maliban kay Mio, ngunit ang babaeng may crush sa kanya na si Izumi ay naniniwalang si Kenichi ay walang kasalanan. Ngunit ang lalaking si Tanimoto ay lumapit kay Kenichi at nagsasabing nais niya maging kaibigan si Kenichi, at nagpaabot ng kanyang concern at naglalahad ng kanyang sama ng loob sa sangkatauhan, at nakita ni Kenichi ang kumukulong galit sa mga mata ni Tanimoto.